Isang gabi ng anibersaryo, ngunit imbes na halik, ay apoy ang sumalubong sa akin. Habang nilalamon ng abo ang aking hininga, dinig ko ang halakhak ni Argus sa bisig ng kanyang sekretarya. Iniwan akong tila basahang itinapon, pagkatapos pakinabangan. Ngunit hindi ako namatay sa gabing iyon. Mula sa abo ng pagtataksil, isisilang ang isang 10 miles na dudurog sa iyong korona. Handa ka na bang makilala ang multo ng iyong nakaraan? Konting tiis na lang, Sofia. Kapag nakuha ko na ang insurance money ni Denise, mawawala na ang lahat ng bigat sa balikat natin. Sa wakas, hindi ko na kailangang magpanggap na mahal ko ang babaeng yon. Isang pirma na lang, at sa atin na ang mundong ito. Ang tinig ni Argus ay tila isang malalamig na patalim na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pinto, nanigyas ang buong katawan ni Denise. Ang mga daliri niyang nanginginig ay mahigpit na nakahawak sa tray na naglalaman ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong putahe ng kanyang asawa. Ngayong gabi ang kanilang ika-10 anibersaryo at sa loob ng 3 oras sa kusina, tanging pasasalamat at pag-ibig ang kanyang nilalasap habang nagluluto. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay mas masahol pa sa lason. Dahan-dahang humilig si Denise sa pader. Ang kanyang hininga ay tila naging bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Mula sa maliit na awang ng pinto, nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya, ipinagluto, at inalagaan sa loob ng isang dekada na nakayakap sa kanyang sekretaryang si Sofia. Ang tawa ni Sofia ay malutong, puno ng pangungutya na tila ba ang buong pagkatao ni Denise ay isang malaking biro lamang. Paano kung maghinala ang mga awtoridad, Argus? Ang mansyon sa probinsya ay hindi basta-basta nasusunog ng ganoon na lang. Marahang tanong ni Sofia habang pinaglalaruan ang butones ng polo ni Argus. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Luma na ang wiring ng bahay na yon. Isang aksidente lang ang itatawag nila doon. At si Denise? Masyado siyang kampante, masyadong martir. Akala niya ay isang bakasyon ang regalo ko sa kanya. Hindi niya alam na yun na ang huling hantungan niya. Malamig na sagot ni Argus na sinundan ng isang halik na tila tatak ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang tray sa mga kamay ni Denise ay unti-unting dumulas. Walang anumang tunog ng pagsabog ang narinig sa kanyang pandinig, kundi ang marahas na pagtama ng porselana sa sahig at ang pagwisik ng mainit na sabaw sa kanyang mga paa. Ang hapdi ng pagkakapaso ay hindi man lang umabot sa kanyang kamalayan dahil ang apoy na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng debosyon, ay tila isang tuyong dahon na dinurog ng malupit na bota. Nanginig ang kanyang mga labi, ngunit walang boses na lumabas. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtalikod niya sa sariling pangarap upang maging katuwang ni Argus, ang pagtitiis niya sa pang-aalipusta ng kanyang biyenan na si Doña Aurora, lahat ng iyon ay itinapon sa basurahan para sa isang piraso ng papel na may halaga ng pera. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang paligid ay tila umiikot at ang bawat bintana ng kanilang bahay ay tila naging mga matang mapanghusga. Isang katanungan ng paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang tao para sa kasakiman at gaano katanga ang isang babae para maniwala sa isang pag-ibig na matagal na palang naging abo. Hindi siya sumigaw, hindi siya pumasok sa loob upang magmakaawa o manampal. Ang kanyang katawan ay kusang tumalikod. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak. Nakikiramay sa bawat luhang sa wakas ay kumawala sa kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim at ng papalapit na panganib, isa lang ang alam ni Denise. Ang babaeng pumasok sa pasilyong iyon na puno ng pag-ibig ay hindi na ang babaeng lalabas ng pintong ito. Habang naglalakad siya palayo,
Bitbit ang kanyang basag na puso at ang katotohanang nakamamatay, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, isang pares ng mga mata, ang tahimik na nagmamasid sa kanyang bawat galaw, tila naghihintay sa takdang oras ng kanyang pagbagsak. Sino ang lalaking nagmamasid sa kanya sa gitna ng dilim? At bakit tila alam nito ang bawat sikretong itinatago sa loob ng mansyon ni Argus? Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay tila mga luhang hindi na maubos-ubos mula sa mga mata ni Denise. Hawak niya ang manibela nang may panginginig na hindi kayang patigilin ng kahit anong kumot. Patungo siya sa lumang mansyon sa probinsya, ang lugar na tinawag ni Argus na regalo para sa kanilang anibersaryo. Ngayon, alam na niya ang katotohanan, hindi ito bakasyon, kundi isang bitag, isang bahay na nakatakdang maging kabaong niya. Nakarating siya sa liblib na bahay habang ang dilim ay tila lalong kumakapal. Ang bawat hakbang niya papasok sa loob ng mansyon ay tila pagyakap sa kamatayan. Bakit siya tumuloy? Siguro dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na bahagi pa ring umaasa na mali ang kanyang narinig. Na baka, sa huling sandali, ay magbago ang isip ng asawa niya. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na napawi nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang papaalis, kasunod ng marahas na pagpihit ng kandado mula sa labas. Nakalak ang pinto. Sa loob ng ilang minuto, ang katahimikan ay binalot ng isang kakaibang amoy. Ang matamis na samyo ng mga bulaklak na ipinadala ni Argus kanina ay hinalinhina ng masangsang na amoy ng gasolina. Mula sa ilalim ng pinto, ang dahan-dahang paggapang ng makapal at itim na usok ay nagsimulang sumakop sa silid. Ang init ay hindi agad dumating, kundi isang dahan-dahang haplos na unti-unting nagiging mapanghusgang hagupit. Argus! Buksan mo ang pinto! Argus, parang awa mo na. Ang sigaw ni Denise ay binalot ng ubo. Kinalampag niya ang matibay na kahoy ng pinto hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamao. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga kurtina. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang maliit na litrato sa ibabaw ng mesa, ang larawan nila ni Argus noong araw ng kanilang kasal. Sa halip na iligtas ito, pinanood ni Denise ang paggapang ng apoy sa gilid ng papel hanggang sa maging itim na abo ang mukha ng lalaking minahal niya. Doon niya naramdaman ang tunay na laya. Kung mamatay man siya sa gabing ito, ang Denise na nagpakababa at nagpaalipin ay nauna nang natupok ng apoy. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang oxygen ay tila ninanakaw mula sa kanyang mga baga. Pasandal siya sa pader, dahan-dahang bumagsak sa sahig habang ang pulang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang paningin. Sa huling sandali ng kanyang malay, naramdaman niya ang marahas na pag-vibrate ng sahig. Hindi iyon tunog ng pagsabog, kundi ang puwersa ng isang malakas na sipa sa pintuan. Ang matibay na kahoy ay tuluyang bumigay, at sa gitna ng naglalagablab na liwanag, isang anino ng isang matangkad na lalaki ang pumasok. Hindi ito si Argus. Ang bulto ng katawan nito ay mas malaki. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon at awtoridad. Naramdaman ni Denise ang malalakas na braso na bumuhat sa kanya. Ang init ng apoy ay napalitan ng lamig ng ulan nang ilabas siya ng lalaki mula sa impyerno. Sa pagitan ng kanyang bahagyang nakadilat na mga mata, nakita niya ang panga ng lalaki na mahigpit na nakatiim. Isang pamilyar na mukha na madalas niyang makita sa mga balita, si Andrew Miles, ang mahigpit na kalaban ni Argus sa negosyo. Bakit siya narito? Bakit siya ang nagligtas sa asawa ng kanyang kaaway? Bago tuluyang mawalan ng malay si Denise, narinig niya ang malalim at malamig na boses ng lalaki na bumulong sa kanyang tainga. Isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Huwag kang pipikit, Denise. Hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi mo nakikitang lumuluha ng dugo ang mga taong gumawa nito sa iyo. Sino ba talaga si Andrew Miles sa buhay ni Denise at ano ang nakatagong motibo niya sa pagligtas
sa babaeng dapat ay kaaway niya rin. Patay ka na sa paningin ng mundo, Denise. At iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa'yo. Ang boses ni Andrew Miles ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Denise. Dahan-dahang imulat ni Denise ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng pribadong ospital ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom, at ang amoy ng gamot ay humahalo sa tila hindi maalis-alis na amoy ng usok sa kanyang balat. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat galaw ay isang parusa. Naramdaman niya ang init ng isang palad na humawak sa kanyang balikat upang pigilan siya. Huwag kang piliting kumilos. Marami kang sugat at ang baga mo ay kailangan pa ng pahinga. Malumanay, ngunit mariing sabi ni Andrew. Tumingin si Denise sa lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang hitsura ni Andrew ay malayo sa malupit na imahe nito sa mga business magazine. Bagamat formal pa rin ang ayos nito, may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Magkakaribal kayo ni Argos sa negosyo. Hindi ba dapat ay hayaan mo na lang akong mamatay para lalong masira ang imahe niya? Paos na tanong ni Denise, ang bawat salita ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang lalamunan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andrew. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana ng silid kung saan matatanaw ang mga ilaw ng lungsod ng Manila. Dahil ang kamatayan mo ay magbibigay lang kay Argos ng kalayaan at kayamanan. Ang insurance money na pinagplanuhan nila ni Sofia ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang ng kumpanya niya. Gusto mo bang mangyari iyon? Gusto mo bang maging tulay ka para sa kaligayahan ng mga taong pumatay sa'yo? Naramdaman ni Denise ang muling pagkirot ng kanyang puso. Isang sakit na mas matindi pa sa mga sugat sa kanyang katawan. Naalala niya ang tawa ni Sofia at ang malamig na talikod ni Argos sa gitna ng apoy. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay tila naging isang piraso ng uling, matigas at nagniningas. Tumingin ka dito, wika ni Andrew habang binubuksan ang telebisyon sa tapat ng kama. Ang balita sa gabi ay puno ng mga larawan ng nasunog na mansyon sa probinsya. Doon, nakita ni Denise si Argos. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng itim na polo. Ang kanyang muka ay puno ng luha habang humaharap sa mga reporter. Hawak-hawak niya ang isang panyo at tila hindi makapagsalita sa tindi ng pighati. Gagawin ko ang lahat para malaman kung ano ang sanhi ng aksidenteng ito. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Ang buhay ko ay wala ng saysay kung wala siya. Ang sabi ni Argos sa harap ng kamera habang inaalalayan siya ng isang nagdadalamhati ring si Sofia sa kanyang likuran. Halos mabilaukan si Denise sa tindi ng uyam. Ang galing umarte. Ang galing magpanggap. Ang buong bansa ay kinakaawaan ang balong si Argos habang siya ay nakahiga rito, sugatan at itinatago. Nakikita mo na? Tanong ni Andrew habang pinapatay ang TV. Sa ngayon, ikaw ay isang biktima ng aksidente na hindi natagpuan ng bangkay sa gitna ng abo. Para sa kanila, isa ka ng alaala. Ngunit para sa akin, ikaw ang pinakamalakas na alas na hawak ko laban sa kanya. Lumapit si Andrew sa kama at kinuha ang baso ng tubig upang tulungan si Denise na uminom. Napansin ni Denise ang katatagan ng mga kamay nito. Isang kaibahan sa mga kamay ni Argos na laging nanginginig kapag may itinatagong kasinungalingan. Ano ang gusto mong mangyari, Andrew? Ano ang kailangan mo sa akin? Mahinang tanong ni Denise matapos uminom. Gusto kong tulungan kang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa'yo. Mahinahong sabi ni Andrew habang hindi inaalis ang kanyang tingin sa akin. May kakaibang katatagan sa kanyang mga mata na para bang matagal na niyang pinag-isipan ang bawat salitang bibitawan. Pero para mangyari iyon, kailangan mong magtiwala sa akin. Saglit siyang tumigil bago huminga ng malalim.
Ang babaeng kilala nila bilang Denise ay matagal nang hinusgahan, sinaktan at minamaliit. Habang dala mo ang pangalang iyon, patuloy ka nilang ikukulong sa mga kasinungalingang sila rin ang gumawa. Napalunok ako habang pinakikinggan siya. Kaya kailangan mong iwan ang lahat ng inaakala nilang alam nila tungkol sa'yo. Kailangan mong isara ang lumang kabanata ng buhay mo upang makapagsimula ng bago. Bahagyang lumambot ang kanyang tinig, hindi para magtago, kundi para mabawi mo ang kapangyarihang matagal nilang inagaw sa'yo. Tumitig siya sa akin na parang hinihintay ang aking desisyon. Darating ang araw na haharap ka sa kanila muli. Ngunit sa araw na yon, hindi ka na magiging babaeng kaya nilang apihin, lokohin o baliwalain. Haharap ka sa kanila bilang isang taong buo na muli. Mas matatag, mas matapang, at hindi na kailanman magpapayag na yurakan ang kanyang pagkatao. Tinitigan ni Denise ang sariling mga kamay na may mga benda. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat tibok ng makina sa tabi ng kanyang kama ay tila isang paalala na ang kanyang puso ay tumitibok pa rin sa kabila ng lahat. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, ang dating Denise na martir at mapagmahal ay tuluyan ng naging abo. Gawin mo ang dapat mong gawin, Andrew. Kahit anong kapalit handa ako. Ang deklara ni Denise. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng takot. Ngunit habang tinititigan ni Andrew si Denise, may isang lihim na sakit sa kanyang mga mata na hindi nito maipakita. Ano ang tunay na ugnayan ni Andrew sa nakaraan ni Argus at bakit tila ang pagliligtas niya kay Denise ay higit pa sa isang simpleng paghihiganti sa negosyo? Ang bawat gabi sa Singapore ay tila isang walang katapusang pakikipagtuos sa sariling anino. Sa itaas ng isang marangyang kondominium na tanaw, ang nagniningning na Marina Bay, nakatayo si Denise sa balkonahe, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa ganda ng lungsod, kundi sa kawalan. Ang hangin doon ay malinis, malayo sa masangsang na amoy ng gasolina at sunog na kahoy, pero sa kanyang isipan, tila hindi pa rin siya makaalis sa naglalagablab na mansyon ni Argus. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang ilipad siya ni Andrew Miles sa bansang ito para sa kanyang operasyon at paghilom. Ang kanyang mga sugat sa balat ay dahan-dahang natutuyo, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay tila ayaw pang magmura. Ang lalim ng iniisip mo, baka malunod ka na riyan. Isang baritono at kalmadong boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Denise at nakita si Andrew na may dalang 2 tasa ng tsa. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt, malayo sa formal na imaheng nakita niya sa Manila. Inabot ni Andrew ang isa sa kanya. Ang init ng tasa ay tila nagbigay ng panandaliang ginhawa sa naninigas niyang mga daliri. Andrew, thank you sa lahat. Hindi ko alam kung paano babayaran ang lahat ng ginagawa niyo sa akin. The hospital bills, this place, utang ko sa inyo ang buhay ko. Mahinang sabi ni Denise bago humigop ng tsa. Naupo si Andrew sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos magdikit. Isang distansyang sapat para maramdaman ni Denise ang init ng katawan ng lalaki. Stop counting the debt, Denise. Isipin mo na lang na investment ito. Investment para sa isang mundong wala ng mga katulad ni Argus. Besides, you're not just a victim here. You're my partner now. Tumingin si Denise sa malayo. Ang kanyang refleksyon sa salamin ng pinto ay bahagyang nakatago sa ilalim ng mga puting benda sa kanyang mukha. Minsan natatakot ako. What if hindi ko kayanin? What if pagkakita ko sa kanya, bumalik ang takot ko? Noong gabing iyon, Andrew, nakita ko sa mga mata niya na wala siyang kahit katiting na pagsisisi habang iniiwan niya ako sa apoy. Marahang ipinatong ni Andrew ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Denise. Hindi ito isang mapang-angkin na hawak, kundi isang tahimik na pangako ng proteksyon. That's why we're here. Hindi lang mukha mo ang babaguhin natin, kundi ang buong pagkatao mo.
I will teach you how to be cold, Denise. Tuturuan kitang paibigin siya hanggang sa ang tanging hangarin niya ay mapalapit sa iyo bago mo siya tuluyang ihulog sa bangin. Napatingin si Denise sa mga mata ni Andrew. May nakita siyang lungkot doon na hindi nito maikubli. Bakit galit na galit ka rin sa kanya? Hindi lang ito tungkol sa negosyo, di ba? Bahagyang humigpit ang hawak ni Andrew sa tasa. May mga sugat na hindi nakikita sa balat, Denise. Katulad mo, kinuha rin niya sa akin ang isang mahalagang bagay. Ang kaisa-isang pamilyang meron ako. Pero hindi mo na yon ang mahalaga ngayon. Tumayo si Andrew at inalok ang kanyang kamay upang tulungan si Denise na pumasok sa loob. Bukas, tatanggalin na ang mga benda sa mukha mo. Iyon ang simula ng pagtatapos ni Denise at ang pagsilang ni Dan Miles. Are you ready to see the stranger in the mirror? Napatigil si Denise. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang halo ng kaba at pananabik. Sa loob ng ilang linggo, tanging mga mata lamang niya ang nakikita niya. Ano ang magiging hitsura ng isang babaeng nabuo mula sa puot at pag-asa? Nang sumunod na umaga, sa loob ng isang pribadong klinika, ang bawat ikot ng benda sa kanyang ulo ay tila isang mabagal na paghukay sa isang libingan. Kasama niya si Andrew na nakatayo sa isang sulok, nakamasid ng may hindi mababasang ekspresyon. Nang tuluyang matanggal ang huling hibla ng tela, ang doktor ay dahan-dahang iniharap ang salamin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Denise. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang balat doon ay makinis. Ang mga linya ng kanyang mukha ay naging mas matulikis, mas matapang, at mas sopistikado. Wala na ang bakas ng isang mahiyain at simpleng may bahay. Ang nakatingin sa kanya sa salamin ay isang diyosa ng kagandahan na may mga matang tila may itinatagong nakamamatay na sikreto. Denise is gone! Bulong ni Andrew habang lumalapit sa kanyang likuran. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa refleksyon ng salamin. Welcome back, Dan Miles? Ngunit sa gitna ng kanyang bagong anyo, isang tanong ang gumugulo sa isip ni Denise. Mapapatawad ba niya ang kanyang sarili kung ang kapalit ng kanyang hustisya ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang natitirang kabutihan? At sa Manila, habang nilalasap ni Argus ang kanyang kalayaan, isang misteryosong email ang natanggap niya na naglalaman lamang ng isang larawan. Ang abo ng kanilang lumang mansyon at isang maikling mensahe, "The fire didn't finish everything." Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon at paano ito makakaapekto sa plano ni na Andrew at Dan? Ang pinakamahirap na bahagi ng pagbabago ay hindi ang paghiwa ng kutsilyo sa balat, kundi ang paglibing sa babaeng dati mong minahal, ang sarili mong kahapon. Sa harap ng malaking salamin sa loob ng isang marangyang butik sa Singapore, nakatitig si Dan Miles sa kanyang sariling refleksyon. Ang suot niyang pulang seda na damit ay tila yumayakap sa kanyang bagong hubog na katawan, isang kulay na sumisimbolo sa dugo at apoy na kanyang pinagdaanan. Wala na ang malalapad na t-shirt at kupas na maong ni Denise. Ang nasa harap niya ngayon ay isang obra maestra ng paghihiganti. Huwag mong tinitingnan ang sarili mo bilang isang biktima din. Tandaan mo, ang ganda mo ay isang patibong at ang katalinuhan mo ay ang lason. Malamig na paalala ni Andrew habang nakasandal sa hamba ng pinto. Lumingon si Dan. Ang bawat galaw niya ngayon ay may kasamang ingat at grasya na itinuro sa kanya ni Andrew sa loob ng nakalipas na mga buwan. Minsan, nakakalimutan ko na kung sino ang babaeng nasa salamin. Natatakot ako na baka pagbalik ko sa Manila, pati ang puso ko ay tuluyan ng maging bato. Lumapit si Andrew sa kanya. Sa gitna ng tahimik na silid, tanging ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ang naririnig. Tumigil siya sa likuran ni Dan at dahan-dahang inayos ang buhok nito na nakalaylay sa balikat. Ang init ng kanyang mga daliri na bahagyang dumampi sa balat ni Dan ay nagdulot ng isang kakaibang kaba, isang uri ng kuryente na matagal nang hindi nararamdaman ng babae. Ang pusong bato ay hindi nasasaktan din,
Iyan ang kailangan mo para mawasak si Argus, bulong ni Andrew. Pero huwag kang mag-alala. Ako ang magsisilbing paalala mo kung sino ka talaga sa likod ng maskarang ito. Sa mga sumunod na linggo, ang kanilang pagsasama ay naging mas malalim pa sa simpleng paghahanda. Tinuruan ni Andrew si Den kung paano maglakad ng may awtoridad, kung paano humawak ng baso ng alak nang hindi nanginginig ang mga daliri, at kung paano basahin ang mga financial statement na magsisilbing panggatong sa pagbagsak ng imperyo ni Argus. Sa isang gabi ng kanilang training, habang nag-aaral sila ng mga dokumento tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Argus, napansin ni Den ang isang lumang litrato na bahagyang nakasilip sa folder ni Andrew. Isang batang lalaki na may kasamang isang babaeng kamukha ni Andrew. Ngunit tila puno ng pighati ang kanilang mga mukha. Sila ba ang pamilya mo? Marahang tanong ni Den. Bumigat ang atmosfera sa silid. Dahan-dahang isinara ni Andrew ang folder. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng suporta ay biglang naging madilim na parang dagat sa gitna ng bulyaw ng bagyo. Kinuha sila sa akin ng kasakiman ng pamilya ni Argus. Ang tatay niya ang nagtulak sa pamilya ko sa kahirapan hanggang sa mawala sila. Kaya huwag mong iisipin na ginagawa ko lang ito para sa'yo din. Pareho tayong may sisingilin sa mga taong yon. Naramdaman ni Den ang matinding utang na loob at koneksyon sa lalaking nasa harap niya. Hindi lang sila magkasabwat. Sila ay dalawang kaluluwang pinagtagpo ng parehong pait ng tadhana. Isang gabi bago ang kanilang paglipad pabalik sa Manila, iniabot ni Andrew kay Den ang isang itim na envelope. Sa loob nito ay ang bagong pagkakakilanlan niya, isang pasaporte, mga titulo ng lupa, at ang posisyon bilang Head of Investment ng Miles Global Group. Handa na ang entablado, Den. Ang kumpanya ni Argus ay naghihingalo na dahil sa mga utang na iniwan niya matapos ang aksidente mo. Uhaw na uhaw siya sa investors. At ikaw ang tubig na lalason sa kanya. Wika ni Andrew nang may kasiguruhan. Tumayo si Den ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang ningas na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Hindi lang tubig, Andrew. Ako ang bagyong susunog sa lahat ng itinatayo niya. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang misteryo pa rin ang bumabagabag sa kanya. Sino ang nagpadala ng email kay Argus tungkol sa apoy? Kung hindi si Andrew, meron pa bang ibang nakakaalam na buhay si Denise? Habang paalis ang kanilang pribadong eroplano patungong Pilipinas, isang huling sulyap ang ibinigay ni Den sa lumiliit na mga ilaw ng Singapore. Ang susunod na pagtapak niya sa lupa ng Manila ay hindi na bilang isang asawang martir, kundi bilang ang babaeng magpapaluhod sa lalaking nagtangka sa kanyang buhay. Abangan mo ako, Argus. Malapit na tayong magkita sa impyernong ikaw mismo ang gumawa. Bulong niya sa hangin. Sa bawat langhap ko ng hanging Maynila, tila lasa pa rin nito ang abo ng aking kahapon. Ang mga gulong ng mamahaling sasakyan ay dahan-dahang gumulong sa semento ng Makati. Ngunit para kay Den Miles, bawat pag-ikot nito ay tila paglapit sa isang bangin. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga pamilyar na kalsadang dati niyang nilalakaran bilang si Denise. Ang babaeng kontento na sa paghihintay sa kanyang asawa sa isang maliit na apartment. Ngayon, ang lungsod na ito ay hindi na tahanan, kundi isang entablado para sa isang madugong paghihiganti. Nandito na tayo din. Mula sa penthouse na ito, matatanaw mo ang bawat paghingalo ng kumpanya ni Argus. Malumanay na sabi ni Andrew habang ang sasakyan ay tumitigil sa harap ng isang matayog at modernong gusali. Ang marahang paglapat ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Pagbaba ni Den, ang kanyang mga takong ay lumikha ng matitigas na tunog sa makinis na sahig ng labi. Bawat hakbang ay puno ng awtoridad na tila ba pagmamay-ari niya ang buong mundo. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na mamahaling salamin, ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto. Isang hapon, upang simulan ang kanyang pagpapakilala sa alta sosyedad,
Nagpasya si Den na pumunta sa isang eksklusibong boutique sa Greenbelt. Habang tinitingnan niya ang isang terno na gawa sa seda, isang pamilyar at matining na boses ang bumasag sa katahimikan ng tindahan. Bakit ba ang tagal nyo? Hindi nyo ba alam kung sino ang kaharap nyo? I am Doña Aurora at hindi ako sanay na pinaghihintay ng isang hamak na sales clerk na nigas ang buong katawan ni Den. Ang boses na yon, ang boses na nagpahirap sa kanya sa loob ng 10 taon, ang boses na laging nagpapaalala sa kanya na siya ay basura lamang sa pamilya ng mga ito. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang kanyang dating biyenan. Nakasuot ito ng makitid na postura. Ang kanyang mga alahas ay tila kumikinang sa kayabangan, habang dinuduro ang isang batang empleyada na halos maiyak na sa takot. Naramdaman ni Den ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang galit ay tila isang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Gusto niyang sumugod, gusto niyang isigaw sa mukha ng matanda ang lahat ng sakit na dinanas niya. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Si Andrew. Huwag ngayon, Den. Hayaan mo siyang magpakasasa sa kanyang huling mga sandali ng kapangyarihan. Bulong ni Andrew na tila nababasa ang kanyang isipan. Huminga ng malalim si Den. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na damit at sa halip ay kumuha ng isang mas mahal at mas magandang terno. Naglakad siya patungo sa counter. Nilampasan ang nagwawalang si Doña Aurora nang hindi man lang ito sinusulyapan. I'll take everything in this rack and please give that girl a break. She's doing her job better than some people are doing their lives. Sabi ni Den sa wikang Ingles, ang kanyang boses ay tila isang malamig na kristal. Napatigil si Doña Aurora. Tinitigan niya ang likod ng babaeng tila isang reyna kung kumilos. Sino ka ba sa akala mo? How dare you speak to me like that? Sigaw ng matanda. Dahan-dahang humarap si Den. Inalis niya ang kanyang sunglasses at tinitigan ng diretso sa mga mata ang matanda. Walang takot, walang kaba. Ang nakita ni Doña Aurora ay isang estrangherong may napakagandang mukha. Ngunit may mga matang tila nakakita na ng impyerno. I am Dan Miles. At kung ako sa inyo, Doña Aurora, itatago ko ang boses ko. Baka sa susunod, wala na kayong mabilhang butik dahil pati ang lupang kinatatayuan nyo ay pag-aari ko na. Sagot ni Den ng may pait na ngiti. Naiwang tulala at nanginginig sa galit si Doña Aurora habang pinapanood ang pag-alis ni Dan Miles kasama si Andrew. Ngunit sa loob ng sasakyan, napansin ni Andrew ang panginginig ng mga kamay ni Den. Kinuha niya ang mga ito at mahigpit na piniga. First blood, bulong ni Andrew. Hindi pa sapat yun, Andrew. Gusto kong makita ang takot sa mga mata ni Argus sa oras na malaman niyang ang babaeng binaliwala niya ang may hawak ng kanyang leeg, deklara ni Den ng gabing iyon. Habang nasa loob ng isang marangyang pagtitipon, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Dan Miles na tila isang bituin na bumagsak sa lupa. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Argus. Nakasuot ito ng tuxedo, may hawak na baso ng wine, at nakikipagtawanan sa mga negosyante. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata mula sa malayo, ang tawa ni Argus ay biglang napawi. Ang kanyang baso ay bahagyang nayanig, at ang kanyang mukha ay naging maputla, na tila ba nakakita siya ng isang multo. Sino ang babaeng ito na tila kinuha ang bawat hininga ni Argus, at bakit tila ang bawat hakbang nito papunta sa kanya ay nagdadala ng isang pamilyar na pangamba mula sa nakaraan? Sa bawat hakbang ko palapit sa kanya, tila bumabalik ang bawat hagupit ng apoy sa aking balat. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang nagniningas na sulo na tutupok sa kanyang mundo. Ang bawat ingay sa loob ng ballroom ay tila naging isang malabong bulong sa pandinig ni Dan Miles habang naglalakad siya sa gitna ng karamihan. Ang bawat pares ng mga mata ay nakatuon sa kanya, humahanga sa kanyang gilas at sa misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao.
Ngunit para kay Den, isa lamang ang mahalaga, ang lalaking nakatayo sa dulo ng silid, na ngayon ay tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Naramdaman ni Den ang marahang paghawak ni Andrew sa kanyang siko, isang paalala na manatiling kalmado sa gitna ng dumarating na bulyaw ng damdamin. Relax, Den. You are the predator now. Let him come to you. Bulong ni Andrew. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na pumipigil kay Den na tangayin ng galit. Hindi nga nagtagal at dahan-dahang lumapit si Argus. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may kasamang pag-aalinlangan. Sa tabi niya ay si Sofia na nakasuot ng isang damit na tila pilit na nagpapakasosyaling sosyal. Ngunit sa paningin ni Den ay mukhang isang hamak na manggagaya lamang. Andrew, my friend, I didn't know you'd be attending this gala. Bungad ni Argus, pilit na ibinabalik ang kanyang tiwala sa sarili habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin kay Denny. And who is this lovely lady with you? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Den. Tinitigan niya si Argus ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati niyang tinitingnan ng may buong pagsamba. Ngunit ngayon ay puno na lamang ng puot. Argus, I'd like you to meet Den Miles. She is the head of investment for Miles Global. Sinasabi ko sa'yo, siya ang kailangan mo para maisalba ang nalulunod mong kumpanya. Pakilala ni Andrew, ang kanyang boses ay puno ng nakatagong pangungutya. Nilahad ni Argus ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Den Miles, it's an honor. You look remarkably familiar. Have we met before, Miss Miles? Naramdaman ni Den ang hapdi sa kanyang puso nang marinig ang boses ng asawa. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Argus. Ang lamig ng kanyang palad ay tila isang babala ng paparating na taglamig sa buhay ng lalaki. Familiar. Maingat na tanong ni Den. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na may nakatagong lason. Baka sa panaginip niyo lang ako nakita, Mr. Argus? O baka naman, sa isang bangungot na ayaw niyo nang balikan? Bahagyang napaatras si Argus, ang kanyang mukha ay lalong namutla. Sa sandaling iyon, sumingit si Sofia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos habang nakakapit ng mahigpit sa braso ni Argus. Dreams? Bangungot? Argus, let's go. Marami pa tayong ibang kailangang kausapin. Mataray na sabi ni Sofia habang tinitingnan si Den mula ulo hanggang paa. Nice meeting you, miss. Whatever your name is. Ngunit bago pa sila makatalikod, isang matalim na salita ang binitawan ni Den na tila isang palasong tumama sa gitna ng target. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong trahedya, Mr. Argus, ang inyong asawa. Nasunog sa inyong probinsya, hindi ba? Napakasakit sigurong maiwan sa gitna ng abo habang ang lahat ng pinaghirapan nyo ay unti-unting naglalaho. Wika ni Den. Bawat salita ay binibigyang diin ang bawat alaala ng gabing iyon. Napatigil si Argus. Ang kanyang panga ay tumigas at ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang dumaloy. How did you know about that? It was a private matter. Sa mundo ng negosyo, walang sikretong nananatiling nakatago. Lalo na kung ang sikretong yon ay amoy gasolina at pagtataksil, sagot ni Den nang may pait na ngiti. Lalong humigpit ang kapit ni Andrew sa baso ng wine na hawak niya. Alam niyang ito na ang simula. Ang paglalaro sa isipan ni Argus ay tila isang chess match kung saan ang bawat galaw ni Den ay nakaplano na. I'll see you in the boardroom, Mr. Argus. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong maisalba ang inyong kumpanya. Bago ko ito tuluyang ariin. Huling hirit ni Den bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo kasama si Andrew. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Den ang matinding pagod sa kanyang kalooban. Ngunit nang lumingon siya ng bahagya, nakita niya si Argus na nakatayo pa rin sa gitna ng ballroom, tila isang rebultong nawalan ng buhay, habang si Sofia ay pilit na kinakausap ito, ngunit hindi nito pinapansin. That was perfect, Den, bulong ni Andrew. Hindi pa tapos, Andrew.
Kakasimula pa lang nating buksan ang sugat. Gusto kong makita kung paano siya magmakaawa sa babaeng akala niya ay naging abo na. Sagot ni Den. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, isang hindi kilalang lalaki ang dumaan sa tabi ni Den at may ibinulong na tila isang banta mula sa dilim. Hindi lang si Andrew ang may hawak sa iyo, Denise. Ingat sa paglalaro ng apoy. Baka sa pangalawang pagkakataon, wala na talagang makaligtas sa iyo. Sino ang misteryosong lalaking ito na alam ang tunay niyang pangalan at anong panganib ang dala niya sa plano ni na Andrew at Den? Sinasabi ko sa iyo, Argus, may kakaiba sa babaeng yon. Masyado kang nakatitig sa kanya na tila ba nakakita ka ng multo. Huwag mong sabihing nagpapadala ka sa ganda ng estrangherong yan. Ang matinis na boses ni Sofia ay tila isang lagari na pilit pumuputol sa katahimikan ng kanilang silid. Ngunit si Argus ay hindi sumasagot. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanilang marangyang kondo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Ngunit ang kanyang isipan ay pilit na binabalikan ang bawat detalye ng mukha ni Dan Miles. Ang bawat kurba ng labi nito, ang lamig ng kanyang boses at ang nakakabagabag na pamilyar na ningning sa kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay tila isang malaking palaisipan na ayaw magpaubaya. Tumahimik ka, Sofia. Hindi mo ba nakita? Siya ang head of investment ng Miles Global. Hawak niya ang tanging barahan na magliligtas sa atin mula sa pagkakautang. Malamig na tugon ni Argus, ngunit ang kanyang kamay na may hawak na baso ng alak ay bahagyang nanginginig. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi mapakali si Den sa loob ng kanyang penthouse. Ang bawat salita ng misteryosong lalaki sa gala ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Denise. Ang pangalang iyon ay dapat na ibinaon na sa abo. Ngunit may isang taong nakakaalam ng kanyang lihim. Andrew, kailangan nating malaman kung sino siya. Hindi pwedeng may ibang makakaalam na buhay ako. Wika ni Den habang pabalik-balik na naglalakad sa makinis na sahig. Ang tunog ng kanyang mga paa sa malamig na marmol ay tila isang mabilis na tibok ng puso na puno ng kaba. Lumapit si Andrew at hinawakan ng kanyang mga balikat. Ang init ng kanyang mga palad ay tila isang pader na humaharang sa takot ni Den. Hahanapin ko siya, Den. Pero sa ngayon, kailangan mong ituloy ang plano. Huwag mong ipakita sa kanila na apektado ka. Bukas, pupunta tayo sa opisina ni Argus. Doon mo siya dahan-dahang itatali sa sarili niyang mga kasinungalingan. Kinabukasan, ang bawat hakbang ni Den sa loob ng gusali ng Argus Construction ay tila isang pagbabalik sa nakaraan. Dito siya dating naghahatid ng tanghalian para sa kanyang asawa, suot ang kanyang simpleng pambahay. Ngayon, pumasok siya bilang isang reyna ng negosyo. Ang mga empleyado ay napapalingon. Humahanga sa kanyang aura na tila ba ang bawat hibla ng kanyang suot ay gawa sa ginto at determinasyon. Sa loob ng opisina, sinalubong sila ni Argus. Kitang-kita ang pagod sa mga mata nito, ngunit ang pagsinta at paghanga kay Den ay hindi maikubli. Ngunit bago pa sila makapagsimula, biglang pumasok si Sofia ng walang katok. Ang kanyang muka ay puno ng kolorete at ang kanyang mga mata ay nagnininga sa selos. Argus, kailangan nating pirmahan ang mga papeles para sa bagong supplier. Oh, nandito pala ang guest mo. Ani Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Lumapit siya kay Den, tila isang pusa na nagmamarka ng teritoryo. Miss Miles, sigurado ka bang investment ang hanap mo rito? Baka naman iba ang balak mong kunin sa asawa ko. Isang mahinahon, ngunit matalim na tawa ang lumabas sa mga labi ni Den. Tumayo siya at hinarap si Sofia. Ang kanilang distansya ay sapat na para maramdaman ang tensyon na tila isang kuryenteng handang sumabog. Miss Sofia, ang asawa niyo ay may isang kumpanyang naghihingalo. Ang pakikialam niyo sa usapang ito ay tila isang ingay na hindi nakakatulong. Kung gusto niyong manatiling maamo ang inyong posisyon, mas mabuting matuto kayong manahimik habang nagsasalita. Ang mga taong may kakayahang
bumuhay sa inyong kabuhayan. Wika ni Den, ang bawat salita ay tila isang sampal na walang tunog. Namutla si Sofia sa tindi ng insulto. Tumingin siya kay Argus para humingi ng kampi, ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatitig kay Den, tila nabighani sa tapang at talino nito. Sofia, lumabas ka muna. Nag-uusap kami tungkol sa negosyo, utos ni Argus. Ang boses nito ay walang bahid ng pagmamahal para sa kanyang sekretarya. Padabog na lumabas si Sofia. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pagkatalo. Naiwan si Den, Andrew at Argus sa loob. Sinimulan ni Den na ilatag ang mga dokumento. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumadampi sa ibabaw ng mesa, malapit sa kamay ni Argus. Mr. Argus, ang bawat pirma mo rito ay nangangahulugan ng iyong kaligtasan. Pero tandaan mo, sa sandaling magtiwala ka sa akin, wala nang atrasan. Itataya mo ang lahat. Bulong ni Den, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asawa nang may halong panggagayuma at puot. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang sekretarya ang pumasok at nag-abot ng isang itim na rosas kay Den. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang maliit na card na may nakaguhit na isang nasusunog na bahay. Naramdaman ni Den ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang banta ay hindi na lang isang bulong, ito ay isang anino na sumusunod sa kanya kahit sa loob ng kuta ng kanyang kaaway. Sino ang nagpadala ng itim na rosas na yon? At anong lihim ang itinatago ni Andrew Miles na hindi pa niya sinasabi kay Den? Ang itim na rosas na hawak ni Den ay tila isang buhay na baga na pumapaso sa kanyang palad. Sa bawat talulot nito, nakikita niya ang galit ng apoy na tumupok sa kanyang nakaraan. Hindi lang ito isang bulaklak. Ito ay isang babala na ang kanyang lihim ay unti-unti nang ibinubunyag ng isang aninong hindi niya makita. Den, bitawan mo yan. Mahinahong utos ni Andrew, ngunit may diin ng pag-aalala sa kanyang boses. Kinuha niya ang rosas mula sa nanginginig na mga daliri ni Den at itinapon ito sa basurahan ng walang pag-aalinlangan. Hindi natin hahayaan na masira ng kung sinong duwag ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumingin si Den kay Andrew. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Sino siya, Andrew? Sino ang nakakaalam na buhay pa si Denise? Maliban sa'yo, wala na dapat ibang nakakaalam. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon sa loob ng opisina ni Argus, na tila isang bulong ng panganib. Iniwas ni Andrew ang kanyang tingin, isang senyales na tila may malalim siyang iniisip na hindi pa niya pwedeng sabihin. Hahanapin ko siya. Pero sa ngayon, kailangan nating mas higpitan ang hawak kay Argus. He is already falling for you, Den. Huwag mong hahayaan na makawala siya sa iyong mga daliri. Kinabukasan, isang pagkakataon ang muling kumatok. Inimbitahan ni Argus si Den sa isang pribadong hapunan sa isang marangyang restaurant sa tuktok ng isang hotel, sa ilalim ng dahilan na pag-uusapan ang huling detalye ng kanilang investment contract. Alam ni Den na ito na ang simula ng kanyang paghihiganti sa emosyonal na antas. Dumating si Den na mas nakakaakit kaysa dati. Ang kanyang suot na itim na damit na gawa sa mamahaling pontas ay tila isang lambat na handang humuli sa kanyang biktima. Nang makita siya ni Argus, napatayo ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagsamba na hindi kailanman naramdaman ni Denise noong siya pa ang asawa nito. You look breathtaking, Den. Bulong ni Argus habang hila-hila ang upuan para sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Argus ay hinaluan ng amoy ng alak. Isang kombinasyon na dati ay nagpapagaan sa loob ni Denise, ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng pagtataksil nito. Salamat, Argus, pero nandito tayo para sa negosyo, hindi ba? Seryosong sagot ni Den, bagaman may isang mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. Habang nagpapatuloy ang hapunan, dahan-dahang inilayo ni Den ang usapan sa pera at dinala ito sa mga personal na paksa.
Minsan, naiisip ko, napakahirap para sa isang lalaking katulad mo na mawalan ng asawa. How do you cope with the loneliness? Bahagyang natigilan si Argus. Uminom siya ng wine, tila pilit na nilulunod ang isang sumisibol na konsensya. Mahirap, oo, pero ang buhay ay kailangang magpatuloy. My late wife, she was a good woman, but she was too simple. Minsan, kailangan mo ng isang taong makakasabay sa bilis ng takbo ng mundo mo. Someone like you then. Naramdaman ni Den ang hapdi sa kanyang puso. Simple. Iyon lang pala ang tingin sa kanya ni Argus. Isang simpleng babaeng pwedeng itapon kapag may dumating na mas lalong makintab. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng isang mabilis na hakbang ang lumapit sa kanilang mesa. Ang tunog ng mga takong sa sahig ay tila isang mabilis na pagtambol ng digmaan. Si Sofia. Argus, sinasabi ko na nga ba negosyo? Ganito ba ang negosyo nyo? Ang makipag-date sa babaeng ito habang pinapabayaan mo ako sa opisina? Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay tila mga palasong tumatama kay Sofia. Sofia, umuwi ka na. You're making a scene. Mariing utos ni Argus. Ang kanyang boses ay puno ng puot. No, hindi ako aalis hanggat hindi mo pinapaalis ang babaeng ito. Sino ka ba talaga, Den Miles? Ano ang kailangan mo sa asawa ko? Akmang sasampalin ni Sofia si Den, ngunit sa isang iglap, nahuli ni Den ang kamay nito sa ere. Ang higpit ng hawak ni Den ay tila bakal na nagpangiwi sa sakit kay Sofia. Miss Sofia, hindi ako ang kalaban mo. Ang sarili mong insecurities ang kalaban mo. Malamig na wika ni Den. Binitawan niya ang kamay ni Sofia nang may matinding pandidiri. Argus, I think it's best if we cut this dinner short. I don't deal with people who cannot handle their own mess. Tumayo si Den at lumakad palayo ng may taas noong dignidad. Naiwang nakatulala si Argus habang si Sofia ay humahagulgol sa galit sa gitna ng restaurant. Pero habang papasok si Den sa elevator, isang waiter ang humabol sa kanya at iniabot ang isang maliit na papel. Nang buksan ni Den ang papel, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Ang nakasulat doon ay hindi isang banta, kundi isang pamilyar na pangalan, Nanay Maria. Nanay Maria, ang tanging taong naging ina sa kanya noong siya ay bata pa, ang taong akala niya ay matagal na ring nawala. Bakit binabanggit ang pangalan nito ngayon? At sino ang taong gumagamit sa alaala ng kanyang kaisa-isang mahal sa buhay upang takutin siya? Ang bawat letra sa maliit na papel ay tila mga karayom na tumutusok sa aking mga mata. Nanay Maria, ang pangalan ng babaeng nagpalaki sa akin sa isang ampunan bago ako kinupkop ng malupit na tadhana. Akala ko ay matagal na siyang pumanaw sa probinsya. Bakit ito lumilitaw ngayon sa gitna ng aking paghihiganti? Mabilis akong sumakay sa sasakyan. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang sinusubukang i-dial ang numero ni Andrew. Ngunit bago pa man ito sumagot, isang text message ang pumasok sa aking phone mula sa isang private number. Denise, huwag mong subukang hanapin ang nakaraan kung ayaw mong masunog ang iyong hinaharap. Ang hustisya na hinahanap mo ay may katumbas na presyo. Handa ka bang isakripisyo ang tanging taong nagmahal sa iyo ng totoo? Andrew, kailangan nating puntahan ang probinsya. Ngayon din. Wika ko nang sagutin niya ang tawag. Ang boses ko ay hindi na maikubli ang matinding kaba. Hindi na nagtanong si Andrew. Alam niya ang bigat ng pangalang Nanay Maria sa aking puso. Sa loob ng ilang oras, ang sasakyan ay bumabagtas sa madilim at paikot-ikot na kalsada patungo sa lumang bayan kung saan nagsimula ang aking pagdurusa. Habang papalapit kami, ang bawat puno at gusaling na daraanan ay tila mga anino ng aking nakaraan na humihila sa akin pabalik. Nakarating kami sa isang maliit na bahay sa dulo ng bayan. Ang pintura nito ay kupas na at ang bawat bintana ay tila mga matang nagbabantay. Pagbaba ko, ang hangin ay amoy lupa
at lumang kahoy, ang amoy ng aking kabataan. Nanay Maria, tawag ko, ang aking boses ay pumipiyok. Walang sumagot. Ngunit sa pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang eksenang nagpatigil sa aking paghinga. Ang bahay ay hindi sira. Sa katunayan, ito ay malinis. Sa ibabaw ng mesa, may isang tasa ng tsaa na mainit pa at isang pamilyar na shawl na nakapatong sa silya. Sa gitna ng lamesa, may isa na namang itim na rosas. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong susi at isang maliit na pitaka. Ang pitakang ibinigay ko kay Nanay Maria, 10 taon na ang nakalilipas. Denise. Isang mahinang boses ang nagmula sa likuran ng pinto ng kwarto. Dahan-dahang lumabas ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi kailanman nagbago. Nanay! Mabilis akong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay marupok, tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Akala ko ay wala ka na. Bakit ka nila ginagamit para takutin ako? Ngunit ang sagot ni Nanay Maria ay nagpalamig sa aking buong pagkatao. Hindi nila ako ginagamit, anak. Pinoprotektahan nila ako. Ang taong nag-iwan ng rosas na ito, siya ang nagligtas sa akin noong gabing sunugin nila ang mansyon. Siya ang nagtago sa akin sa lugar na ito upang hindi mo ako madamay sa iyong laban. Napalingon ako kay Andrew na nasa pintuan. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Tila may alam na hindi niya sinasabi. Sino, Nay? Sino ang nagligtas sa'yo? Tanong ko. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Takot sa magiging sagot. Ang lalaking nagmamahal sa'yo nang higit pa sa iyong nalalaman. Sagot ni Nanay Maria habang nakatingin kay Andrew. Nanlaki ang aking mga mata. Tumingin ako kay Andrew, ang lalaking nagligtas sa akin sa apoy. Ang lalaking nagturo sa akin kung paano lumaban. Ang lalaking nasa tabi ko sa bawat hakbang ng aking paghihiganti. Andrew? Tawag ko. Alam mo bang buhay si Nanay Maria? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang mukha ni Andrew ay naging blangko, isang maskara na walang emosyon. Dahil sa sandaling malaman mo, Denise, titigil ka na sa paghihiganti. Gusto mo lang siyang iligtas at makakalimutan mo ang hustisya para kay Argus. Ginawa ko ito para sa iyo, para hindi ka na maging martir muli. Naramdaman ko ang pagtataksil na bumabalot sa aking dibdib. Ang lalaking akala ko ay aking kakampi. Ang lalaking akala ko ay nagligtas sa akin dahil sa awa, ay ginagamit din pala ang aking kahinaan para sa kanyang sariling layunin. Hindi kita ginagamit, Denise, wika ni Andrew. Dahan-dahang lumalapit sa akin. Ginawa kong ligtas ang lahat para sa'yo. Pero ngayon, may iba na ring nakakaalam sa kanya. At ang taong yon ay hindi ako. Sa labas, narinig namin ang tunog ng isang sasakyang humaharurot palayo. Isang itim na kotse ang mabilis na tumakas sa dilim. Sino ang taong ito na laging isang hakbang ang nauuna sa amin? At kung ang paghihiganti ko ang magiging sanhi ng kapahamakan ni Nanay Maria, handa ba akong ituloy ito? Ito, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Ang pagtataksil na aking nadarama ay mas masakit pa sa sugat ng apoy na nag-iwan ng marka sa aking nakaraan. Tiningnan ko si Andrew, ang taong nagturo sa akin kung paano maging matapang, ang taong unti-unti nang nagiging mundo ko. Ngunit sa oras na ito, siya ay isa na lamang estranghero. Kailan mo pa plano sabihin sa akin? Ang boses ko ay halos pabulong na, ngunit puno ng lason. O baka naman hindi mo talaga balak sabihin dahil kailangan mo ako bilang isang puppet para sa iyong sariling agenda? Bago pa makasagot si Andrew, muling bumasag ang katahimikan ng gabi sa tunog ng isang text message mula sa aking phone, mula sa numero ni Argus. Then alam ko na ang totoo. Nanay Maria, akala mo ba na itago mo siya ng maayos? Halika sa lumang warehouse sa Pier 4. Kung gusto mong mabuhay ang matanda,
Mag-isa kang pumunta. Huwag mong isama ang lalaking iyon. Nanlaki ang aking mga mata. Paano? Paano nalaman ni Argus ang tungkol kay Nanay Maria? Tumingin ako kay Andrew. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagsisisi. Hindi ako ang nag-leak ng impormasyon, Denise. Someone is playing us against each other. Hindi na mahalaga kung sino ang nagsabi sa kanya. Sagot ko habang kinuha ko ang aking susi. Argus has her. At hinding-hindi ko hahayaan na siya ang maging kapalit ng aking paghihiganti. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Pigil ni Andrew. Hinawakan niya ang aking braso. Trap ang warehouse na yon. Pagpunta mo roon, hindi ka na makakalabas ng buhay. Bitawan mo ako, Andrew! Sigaw ko. Ang bawat luha ay tila apoy na tumutulo sa aking pisngi. Ginawa mo itong lahat para sa hustisya, di ba? Pero ang hustisya ay walang saysay kung ang mga taong mahal ko ang magiging abo sa proseso. Kung ito ang huling pagkakataon ko para itama ang mali, gagawin ko. Iniwan ko si Andrew na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa. Sumakay ako sa sasakyan at mabilis na humarurot patungo sa Pier 4. Ang bawat tanawin sa labas ay tila isang pelikulang nagpapaalaala sa akin sa lahat ng aking nasayang na taon. Ang mga taon ng pagtitiis, ang mga taon ng pagiging martir. Nang marating ko ang lumang warehouse, ang amoy ng kalawang at dagat ang sumalubong sa akin. Madilim, tahimik. Masyadong tahimik. Argus! Sigaw ko, ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Nandito na ako. Pakawalan mo si Nanay Maria. Mula sa kadiliman, lumabas si Argus. Hawak ang isang baril na nakatutok sa sahig. Sa kanyang likuran, nakatali sa isang upuan si Nanay Maria. Ang kanyang bibig ay nakatakip ng tape. Denise! Wika ni Argus, ang kanyang boses ay puno ng pait at paghanga. Ang akala kong namatay sa sunog. Ang akala kong asawang walang silbi. Nakatayo sa harap ko bilang isang reyna. Ang galing mong magpanggap. Hindi ako si Denise. Matapang kong sagot. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya nang walang kislap ng takot. Ako si Dan Miles at ang babaeng kinulong mo sa mansyon noong gabing iyon ay matagal nang namatay. Ang nakatayo rito ay ang taong wawasak sa iyo. Tumawa si Argus, isang halakhak na puno ng pagkamuhi. Akala mo ba mananalo ka? Sa isang pitik ko wala na ang matandang ito. Sa isang pitik ko, mawawala na ang lahat ng binuo niyo ni Andrew. Ngunit bago pa man makapagsalita si Argus, isang tunog ng pagputok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Hindi kay Argus nanggaling ang putok. Mula sa itaas ng mga steel beams, isang figura ang tumalon pababa. Si Andrew. Ang kaguluhan ay nagsimula. Argus fired his gun, but Andrew was faster. Nagsimula ang isang madugong labanan sa gitna ng mga lalaking bayaran ni Argus at ang mga tauhang dinala ni Andrew. Sa gitna ng putukan, tumakbo ako patungo kay Nanay Maria. Punitin ko ang tape sa kanyang bibig at kinalaga ng kanyang mga tali. Anak, umalis na kayo rito, sigaw ni Nanay Maria. Ngunit sa sandaling makalaya si Nanay, isang anino ang lumitaw sa likuran ni Argus. Hindi ito tauhan ni Argus. Ito ang misteryosong lalaking nagpadala ng itim na rosas. Nakatutok ang kanyang baril kay Argus, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Sino ka? Sigaw ko. Ngumiti ang lalaki. Isang nangiting tila nagmula sa impyerno. Ang taong nagbukas ng pinto para sa iyo, Denise. Pero hindi ka patapos sa akin. Bago pa man ako makakilos, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong warehouse. Ang lahat ay naging puti sa aking paningin. Nasa dulo na ba ito ng aking paglalakbay? O ito na ang simula ng katotohanang hindi ko kayang tanggapin? Ang usok ay parang makapal na kumot na bumabalot sa lahat. Sa gitna ng naglalagablab na warehouse, ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pintig ng aking puso. Isang paalala na ako ay buhay pa. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang aking katawan ay tila nadaganan ng isang mabigat na pader.
Ngunit ang aking isipan ay mabilis na naghahanap kay Nanay Maria. Nanay! Sigaw ko. Ang boses ko ay paos at puno ng takot. Sa di kalayuan, nakita ko si Andrew. Nakahiga siya sa sahig. Ang kanyang balikat ay may tama ng bala. Ngunit pilit siyang bumabangon upang hanapin ako. Sa kabilang banda, si Argus ay nawala sa gitna ng kaguluhan. Marahil ay tumakas bago pa man maganap ang pagsabog. Ngunit ang misteryosong lalaki, ang taong nagdala ng itim na rosas, ay nakatayo sa labas ng nasusunog na gusali. Nanonood sa amin ng may malamig na ngiti bago tuluyang naglaho sa dilim. Denise, kailangan nating umalis dito. Sigaw ni Andrew. Pilit na inaalalayan ako. Inilabas namin si Nanay Maria mula sa gumuguhong istruktura. Ang gabi ay naging maliwanag dahil sa apoy, ngunit ang aking puso ay nananatiling madilim. Dinala namin si Nanay Maria sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kami bumalik sa Manila. Alam namin na sa bawat sulok ng lungsod na yon, may mga mata si Argus na nagbabantay. Nagtago kami sa isang maliit na cabin sa kabundukan ng Tagaytay, kung saan ang tanging kasama namin ay ang katahimikan at ang lamig ng hangin. Sa loob ng cabin, habang ginagamot ko ang sugat ni Andrew, hindi ko mapigilang magtanong. Ang mga tanong na matagal nang naglalaro sa aking isipan ay kailangan ng masagot. Sino siya, Andrew? Bakit niya ginagawa ito? Tanong ko habang nililinis ang dugo sa kanyang braso. Huminga ng malalim si Andrew. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghihiganti ay ngayon ay puno ng pag-amin. Siya si Marcus, ang kapatid ni Sofia. Natigilan ako. Ang kapatid ni Sofia? Hindi ko ito sinabi sa iyo dahil alam kong magdududa ka. Pagpapatuloy ni Andrew. Si Marcus at si Sofia ay hindi magkasundo. Si Marcus ay galit kay Argus dahil sa ginawa nito sa pamilya namin noon. Ginamit niya si Sofia para pasukin ang kumpanya. Ngunit hindi niya akalain na si Sofia ay mahuhulog sa maling lalaki at magiging instrumento ng kasamaan ni Argus. Gusto ni Marcus na mawasak si Argus, ngunit gusto rin niyang patawan ng parusa ang kapatid niyang si Sofia. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang lahat ng aking inakala na ito ay labanan lang sa pagitan ko at ni Argus ay isa palang mas malawak at mas madugong digmaan. Kailangan nating tapusin ito, Andrew. Wika ko. Ang aking tinig ay matatag na. Hindi ko nahahayaan na madamay pa ang ibang tao. Si Argus, si Sofia, at maging si Marcus. Kailangan nilang harapin ang hustisya. Paano? Tanong ni Andrew. Gagamitin natin ang sarili nilang laro. Sagot ko. Si Argus ay uhaw sa kapangyarihan. Ibebenta natin sa kanya ang isang pekeng. Ang pinakamalaking investment na akala niya ay magliligtas sa kanya, ngunit magbubunyag sa lahat ng kanyang iligal na gawain sa harap ng buong mundo. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, isang tawag ang pumasok sa aking phone. Hindi mula kay Argus, hindi mula kay Marcus, mula kay Sofia. Denise, alam ko na ang totoo. Tulungan mo ako. Gusto ko na ring tapusin ang lahat. Alam ko kung nasaan ang mga ebidensya ni Argus. Magkita tayo sa lumang simbahan sa Intramuros. Nagkatinginan kami ni Andrew. Isa bang bitag ito o ang pagkakataong hinihintay namin? Ang bawat desisyon namin ngayon ay maaring magdala sa amin sa tagumpay o sa huling hantungan ng aming buhay. Handa na ba akong magtiwala sa babaeng dati kong kinamumuhian upang makuha ang hustisyang matagal ko nang pinangarap? Ang lumang simbahan sa Intramuros ay nababalot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kampanang malayo ang maririnig. Sa loob ng madilim na pasilyo, nakita ko si Sofia. Hindi na siya ang babaeng nakita ko sa mga party na puno ng alahas at kolorete. Ngayon, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. At ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Denise! Bulong niya nang makita niya ako. Walang halong puot sa kanyang boses. Tanging pagod lang. Bakit ka nandito, Sofia? Tanong ko,
habang si Andrew ay nakabantay sa di kalayuan, handa sa anumang banta. Ang huling beses na nakita kita, muntik mo na akong patayin. Alam ko, sagot niya habang inilalabas ang isang USB flash drive mula sa kanyang bulsa. Ginamit ako ni Argus. Akala ko mahal niya ako. Pero isa lang pala ako sa mga gamit niya na itatapon kapag lumana ang lahat ng ebidensya ng kanyang money laundering at ang mga dokumento tungkol sa insidente ng mansyon. Lahat ay nasa loob nito. Tiningnan ko ang USB drive. Iyon ang susi. Ang susi sa pagbagsak ni Argus at ang katapusan ng aking paghihiganti. Ngunit bago ko pa ito makuha, isang malakas na tunog ng pagkak ng baril ang malingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Napaka-sweet ng reunion. Isang boses ang nanggaling sa likod ng altar. Lumabas si Argus. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Kasunod ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Sofia, akala ko ba ay tapat ka sa akin? Akala ko ba ay nagmamahalan tayo? Hindi na kita mahal, Argus. Ang mahal mo lang ay ang sarili mo at ang kapangyarihan mo. Sigaw ni Sofia. Ibigay mo sa akin ang USB, Denise. Utos ni Argus habang itinutok ang baril sa akin. Hindi ako natinag. Sa halip dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Argus, tapos na ang laro. Lahat ng ginawa mo, lahat ng kasinungalingan mo, babalik sa iyo ang lahat ng ito. Hindi mo na mababago ang nakaraan at hinding-hindi mo na mabubura ang hinaharap na nakalaan para sa iyo. Wala akong pakialam. Sigaw ni Argus at akmang ipuputok ang baril. Ngunit bago pa niya magawa yon, isang putok ang narinig mula sa itaas. Hindi kay Andrew nanggaling, kundi kay Marcos, ang kapatid ni Sofia, na nakatayo sa balkonahe ng simbahan. Ang baril ni Marcos ay nakatutok kay Argus. Tama na, Argus. Ang hustisya para sa pamilya ko at para kay Denise ay kailangang maganap ngayon. Wika ni Marcos. Ang simbahan ay naging isang madugong entablado. Sa gitna ng kaguluhan, tinulungan ni Sofia si Denise na makalapit sa ligtas na lugar. Ngunit sa isang maling pagkakataon, isang ligaw na bala ang tumama kay Sofia. Bumagsak ang babaeng dati kong kinamumuhian. Ang kanyang dugo ay dahan-dahang dumadaloy sa sahig ng banal na lugar. Sofia! Sigaw ni Argus. Ang kanyang puot ay napalitan ng takot at pighati. Sa sandaling iyon, nakita ko ang totoong Argus, isang lalaking walang katuwiran at duwag kapag nawawala ang kanyang kontrol. Samantala, sinamantala ni Andrew ang pagkakataon. Sinunggaban niya si Argus at nagkaroon sila ng matinding pagbubuno. Ang bawat suntok ay puno ng galit at mga taong nasayang. Pinanood ko ang lahat. Ang pagbagsak ni Argus, ang pagluha ni Sofia, at ang pagtatapos ng mahabang gabi ng aking paghihiganti. Sa huli, dumating ang mga awtoridad. Ang mga sirena ng pulisya ay tila isang musikang matagal ko nang hinintay. Nang ilabas si Argus na nakaposas, tumingin siya sa akin. Wala na ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Tanging pagsisisi na huli na para sa lahat. Denise, patawarin mo ako, pabulong niyang sabi habang isinasakay siya sa sasakyan. Tinitigan ko siya ng matagal. Walang galit, walang puot, wala na ring pag-ibig. Tanging kapayapaan na lamang. Hindi ko na kailangang magpatawad, Argus, dahil para sa akin, matagal ka nang walang saysay. Sagot ko, lumingon ako kay Andrew, na sugatan din ngunit nakangiti. Si Sofia ay dinala sa ospital sa ilalim ng kustodya ng mga pulis. Ang lahat ay natapos na. Ang apoy na tumupok sa akin 10 taon na. Ang nakalilipas ay tuluyan ng namatay at sa wakas, ang aking buhay